sa loob ng maraming dekada. Matagal ko nang nilalabanan ang pagsisikap ng Iran na magkaroon ng mga sandatang nuklear. Maaari kong gawing misyon ng buhay ko ito. Pinanindigan ko ito hanggang ngayon at patuloy ko itong paninindigan sa hinaharap. Sa may kasunduan man o wala, hindi magkakaroon ng sandatang nuclear ang Iran ngayon o bukas. Hanggat ako ang punong ministro ng Israel, hindi ito mangyayari. Naririnig ko ang mga tanong ng tao kung ano ang naabot natin at sinasagot ko sila. Nawala na ang panganib ng biglaang pagkalipol sa atin. Kasama ang Amerikanong kaibigan, sinimulan natin ang pinakamalaking strike flight sa kasaysayan ng Israel. Tinanggal natin ang mga nuclear scientist, pinugutan ng ulo ang rehimen ng terorista at dinurog ang mga pabrika ng nuclear. Sinira natin ang karamihan ng mga pabrika ng misil at maraming infrastruktura ng militar. Winakasan din natin ang kanilang hukbong dagat at himpapawid. Napigilan natin ang mga komander na pumapatay sa mga Iranian at nagdulot tayo ng malalaking pinsala na aabot sa daan-daang bilyong dolyar. Halos, $1 trilyong ang halaga ng pinsalang iyon sa ekonomiya ng Iran na dekada nilang itinayo. Pero ang pinakamahalaga ay nailigtas natin ang Israel mula sa banta ng nuclear na paglipol. Dapat mong maintindihan, nagmadali ang Iran sa nuclear. Bago sumikat ang leong tumataas, nagmadali itong magtayo ng nuclear at ilibing ang industriya ng misil at sandatang nuclear sa ilalim ng lupa. Kung hindi kami kumilos nung panahon na iyon, sa makasaysayang pakikipagtulungan kay Pangulong Trump at sa militar ng Amerika, kung hindi namin ginawa ito, sana ay mayroon ng mga bombang atomiko ang Iran. Ibig sabihin, milyon-milyong Israeli ang nalagay sa panganib ng kamatayan. Naantala lang namin ang banta ng paglipol sa populasyon ng Israel sa mga susunod na taon. Nagawa naming iligtas ang estado ng Israel mula sa pagkawasak. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating magbantay, manatiling matatag, at ipagtanggol ang sarili hanggat kailangan. Totoo ito hindi lang sa Iran, kundi pati sa mga teroristang galamay nito na ilang beses na naming tinamaan sa kakaibang paraan. Ginawa namin ito sa Gaza, Lebanon, Syria, at Yemen. Ginawa rin namin ito sa mga refugee camps sa Judea at Samaria. Ginawa namin ito kahit saan. Tinanggal namin sina Daaf, Haniyeh at Sinwar, kasama ng marami sa mga tao ng Hamas, halos lahat niya talaga. Sa tingin ko, may isa pang natira sa masaker at matatanggal din siya. Sinira namin ang libu-libong terorista at maraming estruktura nila. Naibalik namin lahat ng aming mga bihag mula Gaza hanggang sa huli. Walang naniwala sa amin. Sinabi nila sa akin, punong ministro, dapat tayong sumuko. Huwag pumasok sa Rafah, tapusin ang digmaan. Ibabalik namin ang mga bihag at ipapakitang tagumpay ang pag-alis sa Gaza. Hindi ko kayang tanggapin yan. Matagal ko nang kilala si Trump. Siya ang Pangulo ng Estados Unidos. Ako ang punong ministro ng Israel. Madalas kaming magkasundo, pero may mga pagkakataon din na hindi kami nagkakasundo. Ako ang nagpoprotekta sa seguridad ng Israel at ipinaglalaban ito. At gusto kong sabihin sa'yo kung paano namin ipinaglalaban ang mga ito. Kailangan mong ipaglaban ang mga interes, hindi sa pagiging palaaway, at kailangan mo itong gawin ng may katalinuhan. Kailangan ito ng karanasan, karunungan, at malalim na pagkakakilala sa takbo ng politika sa Amerika. Kailangan ito ng karanasan. Sa palagay ko, ginagawa ko ito sa pinakamahusay na paraan at matatag akong tumitindig para sa ating seguridad kapag kailangan. Sinabi namin na gusto naming alisin ang banta sa ating pagiral at nangungguna dito ang banta ng nuclear at nagawa namin iyon. Sinabi namin na gusto naming alisin ang banta ng mga misil at nagawa rin namin iyon. At sinabi namin na gusto namin likhain ang mga kondisyon na magpapahintulot sa mga mamamayang Iranian sa kanilang sariling kagustuhan na alisin sa kanilang buhay ang teroristang rehimeng ito. May masasabi akong isang bagay sa inyo. Ang Iran ay nasa napakahirap na kalagayan pang ekonomiya. Sinira na namin ang lahat ng infrastruktura doon. Malaki yung pinsala at may bitak na rin sa loob ng rehimen. Hindi ko masasabi kung kailan babagsak ang rehimeng ito. Hindi ko rin masasabi noon na babagsak ang rehimeng Soviet. Pero bumagsak ito. Hindi ko masasabi. Hindi ko ito tinukoy. Alam ko eksakto ang tinukoy ko sa mga layunin, kaya wag mo akong sabihan. Sinabi ko na dapat lumikha ng mga kondisyon para matulungan ng mga Iranian na pabagsakin ng rehimen, ngunit walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Sa aking pagsusuri, natanggal na ang banta. Alam kong mahirap para sa iyo tanggapin ang totoo. Mahirap itong tanggapin para sa iyo. Taliwas sa lagi mong ipinapalabas na may malaking kabiguan daw dito. Anong kabiguan? Israel noong Oktubre 7 at ngayon, paano mo sila ikukumpara?
Dati, ang Israel ay makapangyarihan habang nagmamadali ang rehimen nitong magkaroon ng sandatang nuclear at gumawa ng libu-libong ballistic na misil. Ngayong natanggal na ito, naabot na ang dalawang bagay na ito. At ang pangunahing bagay, ang pangunahing masasabi ko sa iyo, ay merong organisado at sistematikong pagsisikap na maliitin ang mga tagumpay na ito at ipakita na ang Israel ay lumalabas na mahina. Lumalabas na malakas ang Israel, na mayroon itong pamunuan na marunong tumindig para sa mga dapat panindigan sa paraang matalino, matatag at wais.